Facebook na ako ay pinasusuko sa pulis. Ako ay agara pumunta sa QCPD para ipaabot ang aking panig. Ang insidente ito ay nangyari noong August 8, bandang alas 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Welcome Rotonda. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita niyo sa viral video, ako at ang aking siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang pahintulot na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras ng iyon, napagtanto ko na isang umalian na inilabas ko at kinasa ko ang aking baril. Kahit na ito ay hindi ko naman itinutok sa kanya. Dahil dito, voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw po mapag-isipan kung gusto ko pang mag-ari ng baril sa hinaharap o hindi na. Yun lamang po ang aking masasabi at sa ngayon, maraming salamat po. Mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo. Marami ka agad magko-comment. Nakita na kasi hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Sa ngayon, ang pinakakaso na lang ni Mr. Gonzales ay administratibo. Malaki ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iimbestigan ng FEO ang kanyang LTAP. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process. Hindi niya maiwasan yun. Ay, problema niya na yan. Sagutin niya na nandun sa FEO kung ano magiging hato ng FEO sa kanya. Kung i-revoke ba, i-cancel ang kanyang LTAP. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na anong oras din yun, pinag-isipan niya kung gusto niya pang humawak ng baril. Iniwan niya na yung baril dun sa police station. Hawak natin nato yung baril niya. Nasaan yung baril? Hawak na ating, andyan ang baril niya. Ilayo ko lang, ilayo ko lang. Hawak ko lang doon. Ayan ang baril natin, ang baril ni Mr. Gonzales. Okay, so, Glock 17. So, ayan, nasa custody natin. Pinag-iisipan niya ngayon kung yan ba i-surrender niya sa gobyerno or gusto niya pang magkaroon yan. Hindi, kasi gusto niya pa pwede. Sa ngayon, wala pa namang ginagawa na investigasyon ng FEO. As far as you know, kasi nagkasunduan sila. Ito lang naman ay, unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na yun na naging viral. Na yung pala, naalala natin, na-realize natin na non-case na pala. Dahil nagkasundo na sila. Kaya rin nagsabi na, kayakap na sila dun sa police station. Unless na gusto makisali nung nag-post ng video na siya ang complainant. Patutok mo na siya ng baril. Hindi, pero hindi tayo kasali. Sir, para mas may kindihan po ng publiko, maaari pa po ba magkasulit po si Krista kahit po nagkaayos na sila? Nasa kanya yan. Nasa kanya. Lahat naman ay pwede. Ang tanong na doon is mapapatay yung tugas sa korte kung nagkasundo na kayo. Yan lang naman ang parte. Wala eh. Sa ngayon, ang police ay... Actually, tinatawagan ko ha. Tinatawagan ko yung tao kasi nandun sa kasunduan ng kanyang cellphone number. The next ko rin siya, hindi ko siya sumasagot. And I really respect ang kanyang desisyon kung siya ay ayaw na magsalita. Choice niya yan. This is a personal right. We need somebody to act as a complainant kung gusto natin i-file ang threats na yun. It can be a light threat, it can be a great threat. Depende na ngayon yan sa pagalingan ng mga abogado. Pero sa ngayon, dahil wala nga nagpo-complain, wala tayong kaso na hawakan nila. Sir, yung pagkakasundo nila, matapos agad ang incident. Yeah, I think it happened on August 8 and 6. Ang kasunduan is mga nasa 8 p.m. lang. So, bago natapos ang gabi, ay tapos na rin sila. Sir, si Sir Willie po ba yung nagtatrabaho sa clarify lang po. Willie? Ano ang masasabi mo? Yung trabaho ko po, dati at sa ngayon, wala pong kinalaman sa kaso pong ito. Sa pong sapin pong ito. Pasensya na po kayo. Pero kayo po ay government employee, sir? Just to... Hindi ko po masasagot sa ngayon po yan. Andun na. Eh, kailangan bottom line siguro. Okay? Maraming salamat po. Sir, isang last question. Yung LTO po, may message din sila, may patatawag din po ata. Kayo po ba yung sisipot niyo? Hindi ko pa po kasi nakikita yung patawag nila po.
Shirley na lang, may mensahe po ba kayo sa publiko? Kasi kayo ngayon yung parang nagiging, opo. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo. Marami ka agad magko-comment. Nakita lang ka. Sana hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo na vloggers. Ano research? So, taga na pinaghinday nyo, eksila ating press conference, ha? Sir, last na lang po, Kanina. kay Attorney Fortune na lang po, kasi siya po yung isa sa mga talagang nagpupush po dito, na nagpush. Ay, pwede siya mag-file ng complaint. Wala namang problema. Kahit sino naman pwede mag-file ng complaint, eh. It's always, this is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file ng complaint, file ng complaint. I think, Mr. Gonzales will be, well, he will be obliged to answer all of those. Sa ngayon, kaya natin na-address ito sa press con kasi ang kaso ngayon is nasa social media. It is always in the court of public opinion. So, minabuti siguro ni Mr. Gonzales na address din sa court of public opinion. So, yun na nga, may statement na siya. Diyan naman, kung gusto nyo ng kopya, bibigyan namin nyo. Bibigay mo ng copy? Ng copy ng statement mo? Pwede po, General. Bibigay siya ng written statement. So, Yun lang po yung pinakilos ko sa mga vloggers niya. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. Mga kapamilya ko. Parang kasama-sama ako ng tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talagang dumipesa lang din. Pero hindi ko na masabi po lahat. Sa anggulong ito ng CCTV footage na ipinresente sa House Committee on Public Order and Safety ng cycling enthusiast na si Attorney Raymond Fortan, kita ang pagpasok sa bike lane sa bahagi ng Quezon Avenue ng isang pulang sedan na nagkat sa siklista ang nakaitim. Si Dabok ang umiwas ng siklista pero pumunta sa parehong direksyon ng sedan at sa kahomangte kaya nagkagitgitan ang dalawa. Bumaba sa bisikleta ang siklista, pati ang nagmamaneho ng sedan na agad din ang pasang siklista. Kita rin ang pagkasasabaril ng driver at pagdalag ganito sa bisikleta ng nakalitan. In this agreement, it would appear that there was a charge and a counter charge. The charge was reckless imprudence resulting in damage to property on the part of Mr. Gonzales, and a counter charge of grave threat. Two videos will not lie. itinanggin aman ng Quezon City Police Station 11 na pinwersa ang siklista na makipag-areglo. Isinumite rin ang hepe ng QCPD sa committee at kay Fortune ang kapiang ng 5 TV footage mula sa istasyon kung saan dinala ang dalawa. Hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Kung isang tao na isang siklista ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga pulis na nandun dati, sino ang dihado? Sampanan ng kasong alarm and scandal ang QCPD laman kay Gonzales. Kung wala tayong complainant, then wala tayong criminal case. Yung kanilang case of alarms and scandals, I have very serious doubts whether it will prosper. Kung ang basihan ay yung CCTV footages, napakadami po ng mga objections under our rules on electronic evidence that can be put into play. Ang penalty po sa alarms and scandals, pag tinignan niyo po ang revised penal code, 1 to 10 days. Hiling ni Fortan sa Comite, magsagawa ng investigasyon kaugnay sa insidente at magpasan ng batas na magpapalakas sa proteksyon ng mga siklista. Tulad ng presumption of liability sa kailang magkaroon ng altercation sa bike lane. Follow, like and subscribe, News 24 Philippines Daily News.